Wow! Ay! Wow! Ayun. Okay. Direct counter naman sa isang Kimi. Wow, Lolita, ladies and gentlemen. Para kay Jack Bam. Bigla-biglang gulat setup. Oo. Diba? And doon siya kilala eh. And yan, na isang Lolita, doon malakas yung Lolita. Tago sa damo, setup ng Numinon Blast, baka magulat na lamang yung Falcons. Interesting itong itong emblem setup ni Zaida, yung inatake dito ng dalawang miyembro ng Falcons. Though nag-level 4 siya, kaya naman, mabubuhay pa rin si Flop. Nandiyan naman kasi si Ogwen, sabay counterplay. Ngayon, ng team of Falcons, napalayo na lang si Chakno, pero ready pa rin lumaban dito ang Falcons. Ang kaso nga lang, hindi enough yung mobility nila para maabot ang TNC. Could have been a lot worse for TNC. Buti na lang talaga may shield si Chakno to return some of the damage mula dito kay Few. And unfortunately for Zayden, dito mamaya yung kanyang Appraisal strat kasi na-dodge nung Guiding Wind dash out para kay Flap. Yun yung sinasabi ko kanina eh. Pinag-uusapan natin no, na kagandahan talaga pag meron ka Matilda. Pero sabi ni Zayden, sige laban, hindi tumama yung final slash! Ngayon, laban pa rin daw kahit hindi tumama yung setup. Si Flap ang naiwan dun sa gilid. Hindi enough yung damage output dito ng Falcon at ng TNC. Si Flap ang puro first blood masesecure ni Zayda. Pwede pang lumaban dito sa Turtle. Pipilit pa rin yata ng Team Falcons. Andyan na yung shield. Bumabalik lang yung mga binabato dito at nanakaw pa ni Carl TZ. It doesn't matter kung kulang kami ng isa. Lalaban pa rin kami as Chakno will go down as well. Laban kung laban. Napa-flicker out na si Few at doon sa may gilid si Kyle TZ naman pinaghahampas dito ang koponan ng TNC ng mga gulong pero hindi pa rin tapos yung laban. Babad kung babad pa rin pero mamamatay na ngayon si Kyle TZ and now For Team Falcons kasi given their composition, they should win the early game. Kailangan nilang gawin yung laban sa TNC kasi ang dilema mo ngayon is hindi nagkakaroon si Benecutie. si Few, delikado, buti na lang may Guiding Wind. Yun yung kagandahan na merong Matilda dito ang Falcons. Nabubuhay sila pero sa taas ang hindi nabuhay si Trimar. So ngayon, kulang na ng isa ang TNC. Oo nga no, 4v3 ang magiging gaganapan kasi yung mga gold laner natin ay busy. Doon sa may bandang ibaba, kalahati na yung buhay ng Pogong. Siyempre, Eagle gagamitin. Papasok si Flap together with Owen. Niliparan ni Zayda. Try nilang i-burst down dito. At nandun yung setup ni Chakno. Pero hindi mapipigilan si Owen sa pag-abol kay Zayda. Mabubuhay pa rin naman pero masesecure na yung turtle ni Kyle TZ. Papasok si Flap sa loob ng turret. Papatayin lamang yung retribution holder dito ng TNC. Nakuha din naman ng Team Falcons yung Pagong na iyon. Pero napakatapang talaga ni Flap. Yeah, medyo ang dami nilang kinailangan i-commit para mapatay yung Fredrin. May isang stun lang na hindi tumama mula kay Flap TZ, so kailangan niyang i-flicker yung final slash sa ilalim ng Torre. And ang problema, kahit nakuha na yung Pagong, parang hindi ata worth it for Team Falcons kasi again, may Moscow problem ka na, tapos ngayon, nawala ka ng ilang heroes. So technically, wala yung control ng Team Falcons sa mapa. Oo nga no, biglang akala natin naging maganda yung naging sitwasyon na yun para sa Team Falcons. Sila pa nabasagan ng Torre dun sa may bandang itaas. Ngayon naman ay kung titignan natin ang Infinix in-game equipment ay first item Blood Wings para dito kayo. Kakaiba to si Pew tsaka si Ogwen, men, talagang pure magic damage. Yung, si Ogwen naman naka-flask. Pero ang kinaganda ka sa Matilda ngayon, pwede ka mag-build ng medyo greedy. Kasi ang yayaman ng mga roamers ngayon. Ayan o, kasi no, may shield ka agad si Pew. Isipin mo, 6 na minuto, first item mo, Blood Wings. Medyo mahal din yung item na yan kung iisipin mo. Final slash. Kumonek tayo Chakno sa bahilipad ni Owen. Ito yung counterplay. Set up, tinamaan yung dalawang miyembro pero hindi enough yung follow-up nila. Papasok na rin naman. Lancy with a Crimson Beacon in. Masay-secure yung isang kill. At dun sa likuran, ang bagyong Benny, free hit lang. Pero ganun din naman kay Few. Pero tatalo na si Trimar dito with the bravest fighter. Pero kailangan mag-flicker ng mga miyembro ng Falcon kasi ito na yung counterplay ng TNC. Si Flap ang nakita. Final slash ko. Connect na dun sa 4. Tinray naman niyang mabuhay. Kaso lang mag-isa lang siya. Men, lintik talaga yung Cyclone Eye na yan. Natapakan pa ni Blood TZ at dumiretso siya sa mga miyembro ng TNC. Yeah, I'm not sure if lumingon siya pabalik. Lumingon na ata, pre. Tapos napavengeance lang siya kasi parang wala na siya sa pwesto. But that was an unfortunate case
for Team Falcons. Chakno though with that set. Akala natin parang gusto niya lang iligtas yung sarili niya pero may flicker in pang naganap. Oo, ngayon actually paside pa nga yun. Oo. Paside view pa nga yung galaw niya eh. Pero hawak-hawak ni Kyle TZ yung balbas na bush. Kyle TZ, sino magiging target? Saida, dadampahin ha? Nakita si Saida dito sa may final slash. Pinispace na talaga kung nasaan ang retribution holder ng TNC. Pero kailangan Ayan. yatang tumakbo ni Kyle TZ ngayon kasi nandun yung setup na galing kay Chakdo. Pero super makmak dun sa gilid sa na mismo ang umaharap. Pero sa taasa, mukhang ibibigay ng TNC yung turtle kasi nandun naman si Bagyo sa itaas. Trabaho lang talaga dito si ang Bagyo na si Benny Cutie. Pero lahat ng objektiba ay nakuha ng Falcons. Pero parang sila pa nalulugi. Kasi nagkakaroon ng farm yung Moscow. Tuloy-tuloy lang yung tower pressure dito ng TNC. Ayan na nga, lilipad na naman dito si Owen. Mananock up yung dalawa. Si Saida, naiwan dito pero makakatakas. Inabutan siya ni Flap. Connecting yung final slash sa tatlo pero hindi ready ang Falcons doon. Grabe, purotekta dito si Chakno, no? Sobrang on point ng mga shields niya. Si Chakno tsaka si Trimar, may nakita mo yung talon ni Trimar kanina. Parang, bawal yan. Bawal. Bawal, boss. Subukan nyo, boss. Protektado si Benny Cutie this time around. And even though lamang pa rin sa goal dito si Super Marco, nararamdaman na natin yung effect nung Moscow. Although for Team Falcons, tumataba pa rin naman yung Bruno. Actually, medyo mahapdi pa rin naman yung damage output ni Super Marco pagdating late game. Ang problema lang talaga kasi, may shield. Mula kay Chuck doon na, by the way, confirm, bumabalik naman yung bola. So, di ko alam kung ano yung nangyari sa akin dati. Di, pero nga eh. And napakahirap nito. Kahit bumalik pa yung bola, hindi lang yun eh. Binabalik naman yung damage dito ni Pew. At nakita natin kanina dun sa Infinix in-game equipment, si Zaida ay bumuo ng, tag dito, yung pambalik ng shield, ay pambalik ng damage. Blade armor. Blade armor at saka radiant armor. So, ang target niya talaga dito, lahat ng mga damage na magagaling kay Pew. Ang malala pa dyan, pwede pa nga niyang patungan ng antik kiras para talagang ubus yung damage output ni Super Marco. Kasi affected din si Super Marco nung passive nung antique or kahit ka nung Dreadnought. Kasi bababa yung kanyang physical damage. Oo nga, no? Ngayon, Lancy available na rin. At gana na ang kanyang Sky Piercer. At medyo hirap ang sitwasyon ng Falcons, lalo na sa mga maliliit na buhay nila. Eh kung titignan natin para sa in-game equipment, kahit paano naman nakakadalawa na item dito si Super Makmak, no? Grabe itong build ni Flap Easy. Talagang damage Arlot. Yung habol niya. After ng Fury Hammer, ang bili niya is yung Oracle. Tapos ngayon ang gusto niyang tapusin is yung Rose Gold Meteor. Meteor, oo nga, no? Survivability, tapos kahit paano may extra shield, no? Para kahit maipit man siya sa mga ganaps dito ng CNC. Ngayon, Lord ay available. Nagsasama-sama na dito Phoenix Army, ha? Sobrang ganda actually nung nagiging performance din ngayon ni Lancy. Isa din siyang problema ng Falcons ngayon. Paano nila aabutin yung isang Zushin sa likuran. Even though meron silang may guiding wind, ang hirap kasi talagang pasukin ng TNC. Pero Falcons pa ngayon yung nagbe-bait out ng Lord. Si Chakno, si Chakno nandito sa gilid pero nakita't naamoy siya ng Falcons sa may lipad ni Owen. Pero nagamit na yung Circling Eagle pero hindi pa rin lumalaban ng TNC. Even parang nagbabalibol si Chakno dito at Super Marco. Bumabalik-balik lang yung mga bola eh. Balita ng receive, no? Pero tingnan natin. Kasi mong lalaban ngayon ang TNC. Final slash dun sa gilid. Si Chakno yung pwede lang i-burst down pero tumunan na si Trimar. Ngayon may Spear of Destruction na tumama. Lipat si Benny. Pero si Lancy, ang delikado at si Lancy ang unang mamamatay dun sa laban. At grabe yung zoning na ginawa ni Flap. Kaya naman pala mag-isa lang si Lancy dun. Grabe, hirap na hirap dito ang CNC na butasin ang mga barikada dito ng Team Falcons. Lalaban ba sila? Diyan na naman si Flap TZ. Ayaw talaga palapitin, oh. Tapos nireset na naman yung Lord. Papasok si Zaida. May tontas. Nandun na yung setup with Chakno with a flicker in. Kaso si Flap TZ lang yung na-set upan at si Trimar dito ay natunaw na ng mga bala na nagaling kay Pew at mag-isa na lang si Chuck kasi wala pa si Lancy. Kabubuhay niya lamang pero alam na yata ng Falcons ang gagawin. Mukhang Lord take na muna. Bigay na to. Nakuha na nga ng Team Falcons ang unang Lord na laban. Masasabi natin na napakaganda na naging laro nila doon sa Lord na yun. Binate ng binate pre, no? Hindi lang sa sobrang ganda ng laro nila. Mapapatanong ka, paano nabuhay si Flap TZ ng almost 7 seconds laban sa tatlong kaharap niya?
siya lang mag-isa doon. Yung apat na ibang members ng Team Falcons, pinapatay si Lancy at pati na rin si Benny Cutie. Pagtingin ng cameraman, full HP pa yung Arnott. Oo nga parang 10% lang ata yung nabawas dun sa buhay na napakatindi na nagiging aksyon na ito. Pero pupapasukin natin lang si Zaida. Lumipad na si Owen with a circling eagle at si Pew dun sa gilid. Wala na siyang paki dun sa dun sa laban sa kabilang banda. Ang focus na lang nila ngayon kung sino ang nasa harapan. Mukhang dito ay hata talaga mahihirapan yung TNC Pro Team. Ang hirap nito pero hindi pa rin naman imposible para sa TNC. Basag yung Torre sa may bandang gitna. Ngayon Lord kasama nila Trimar ay hindi nila alam na doon sa may boss. Ganda ng pwesto ni Trimar dun sa gilid. Nakita si Super Makmak pero ready pala si Owen. Oh, no. Tulungan si Super Marco. Zaida diving in. Nandiyan na yung setup na magaling kay Chakno. So depensa lang naman ang pinapairal dito ng TNC at hindi magiging successful ang Falcons sa pag-siege dun sa Torre. Sobrang interesting yung tinake na pwesto ni Trimar. Unfortunately, wala siyang flicker. So kailangan niyang bumalik kasi hindi siya pwedeng basta-basta lang mag-commit kay Super Marco kasi alam niyang may guiding wind. So nirespeto lang ng TNC dito yung pushing power ng Team Falcons. Ang problema may round 2 pa. Ito na round number 2 Si Super Makmak ang nangunguna kasama si Kyle. Ngayon, atras na muna. Makikita natin yung respeto na ibinibigay ng Team Falcons against the Phoenix Army. At ngayon ay magti-take time muna sila. Grabe yung nila. Grabe yung round 2 nila. Walang paki sa kalaban. Focus lang dun sa goal. Wala may guiding wind kasi. Ngayon makikita natin dito sa clash na to. Napakahaba nung team fight na yun, by the way. Lumagpas tayo rin sa punto na sinubukang patayin ng TNC yung Arnott ni Flap TZ pero sinustain sila ng matagal. And yung space na yun enough para mapatumba si Lancy. And nakommit na rin kasi yung SOD ni Benny Cutie. Yun nga may kakulangan talaga at napakaganda ng sabihin na natin ng distribution ng mga task dito ng Team Falcons. No? Pinatalaga nila si Flap TZ para doon sa mga heroes na alam niya na hindi tutunawin at hindi siya kayang tunawin. Isipin mo, nakaharap sa'yo si Zaida, nakaharap sa'yo si Trimar. Anong damage na maibibigay nito against sa sustained power na meron si Flap TZ knowing na lamang din sila in terms of item at doon sa gold. And kung makikita nga natin dito ngayon sa Lord Advantage, malaki-laki na rin para dito sa Falcons. Yeah, maraming resource na nakuha dito yung Team Falcons out of that Lord take. Nakuha yung jungle ng TNC, napigilan mag-farm yung Moskov. And ngayon, napakalaki nung lead na meron dito si Super Marco. And even though sinabi natin kanina, no, may Moskov, may Lord Advantage dito yung TNC kasi may split presence sila. Ang problema, parang kahit gamitin mo yung SOD, walang paki yung Team Falcons eh. Ilalaban nila kasi walang haharap to kay Super Marco. Kasi number 1, yung si Chakno, yung shield niya, kinukomment niya kay Few. Kasi medyo makatay na rin yung Kimi on side of Team Falcons. Oo nga Actually, nakita nga natin kanina nung nilabas yung shield, binitawan ni Few yung baril niya Parang inilagay niya muna sa sa gilid ng ng legs niya So ngayon, Falcons hawak-hawak itong Lord. Si Few ay umaabante din. Si Trimar ay nagpakita na. Habang sa may bandang ibaba, si Benny Cutie ang kanilang itinalaga. Kyle. Gumugulong-gulong na si Kyle dito. Naghahanap ng pwedeng banggain. Pero si Zaida papasok na rin naman. Retribution. Mapupunta kay Zaida at sa TNC ang Lord. Tumama rin naman yung Spear of Destruction. Maghahabol ngayon ang mga miyembro ng Falcons. Low health na si Zaida. Nandyan man yung shield. Pero hindi maaabutan ng Falcons ngayon ang Phoenix Army. Sumubra ata dun si Kyle TZ Ang lala nung move na ginawa ni Zaida. Ginawa niya Lancer at yung Fredrin, men. Hindi mo i-expect yun Kasi kung ikaw si Kyle TZ, pre, kung ikaw yung back siya, roll nyo ka, tatakotin mo yung Fredrin. Nang i-expect mo move ng Fredrin, lalayo, dash out, atraso. dash in! Sabi niya, Lancelot ako! Men, kayang-kaya niya Sabi niya, sige, sasaluhin ko lang yan. May crystalline armor naman ako. Tapos, retrihan na lang malala. Tsaka nakalabas siya dahil sa brute force press pit. Kahit ang daming stun na nilalan dito ng Team Falcons, tinitiis na nung Fredrin, lakad matatag. Bawas lahat ng crowd control. Oo nga, alam mo naman si Fredrin, pag naglalakad, nakapabulsa pa yan Talagang lakad matatag Ayan na. Siga kung siga. Ngayon, kakatok na. Sa gitnang Torre lang naman ang TNC pero madedepensahan pa rin to ng Falcons pero may iisipin silang Lord doon sa itaas. Meron bang pag-siege na mangyayari dito kasi nakaamba na rin naman si Chakno at Swell, Trimar, Numenon Blast. Kukonekta rin naman dun sa tatlo pero ganda nung free hitting ni Super Makmak at ni Few. Tumama yung setup na mga galing kay Few pero hindi na rin ipipilit pa ng TNC yung pagkatok. Ganda na naging depensa dito ng Team Falcons. Pero again, nakikita na natin ng glimpse of hope ang TNC Pro Team. Lalo na dun sa kanilang mga desisyon no? Oo, tumutulak na yung side nila, yung mapa ay nakukuha nila pabalik. And again, habang tumatagal, mas lumalaki lang yung problema ng Team Falcons kasi lumalawak yung control ni Benny. Kumbaga yung coverage ng bagyo
nung Moscow ay global na. So if you're Team Falcons, kung gusto mo lumaban sa next Lord, 50 seconds pa lang nagpe-preempt ka na slow push sa top lane. Oo, and makikita natin at mamamasid natin mamaya-maya no, kung paano nila papaganahin yan. And maganda rin sinabi ni Midnight dito no, kasi ang daming isipin ng Falcons dito bukod doon sa front to back na atake dito ng TNC. Meron pa silang balikbayan, may bagyo pa na umaandar doon sa mga gilid-gilid. Yeah. Ano na, lock item na yung dalawang marksman. Ang problema ngayon ni Super Marco is may Twilight Armor sa side ni Zyda. So medyo malaki yung reduction pagdating talaga sa damage and pati na rin yung crits na binabato ni Bruno. Pero interestingly enough, may DHS. Actually, matter of fact, dalawa yung DHS na hawak dito ng Team Falcons. Isa kay Few at isa kay Super Marco. So in terms of damage, yes, yung flat numbers sila nababawasan. Pero dahil ang lalaki at ang kakapal ng HP ng TNC, ay nagkakaroon ng value yung DHS purchase ng dalawang marksman. Makabagong itemizations na pala yun, no? Even sa Kimi. Diba? Dito tayo makakita na kaya palang kumounter ng DHS Kimi sa mga makukunat na miyembro dito ng TNC. Pero nakita nila si Kyle TZ. Final slash! Mukhang na-display si Lancy dun sa likuran. Pero nandito lang naman si Chakno. Kaso lang, mukhang maka-cancel out siya sa paglipad ni Ogwen. Pero labanan, back and forth. Swinging of momentum ang nakikita natin dito si Zyda dun sa gilid. Nakita niya si Few. Pero hindi enough yung damage output niya para papabagsak ang idol ng mga kids. And Super Marco will secure a kill. This gonna be a 1-for-1. Make it a 2-for-1. Maghahabol pa rin ng Falcons dito. Pero alam ng TNC na lugi na sila. Kailangan na nilang lumayo. Pero ang Falcons kakatok pa rin sa base. No, wala yung mga frontliner sila. Ang natila na lang ay itong si Chakno. Gogo pa sila! Namatay si Few! Naipit at nahuli si Few. May Winter Crown. Ngayon si Kyle TZ. Sabay guiding wind lang. Pero kailangan alagaan si Super Makmak. Mag-aabol si Lancy dito with a Crimson Beacon in. Pero alam ngayon ng Falcons na kailangan nilang lumayo. Naging tabla pa yung laban. Oh my goodness, ano nangyari doon, Midnight? Grabe grabe mga zone si Flap TZ. Ang tagal. Kinukuha niya yung atensyon ni Lancy, kinukuha niya yung atensyon ni Zyda habang free hit lang si Pew tsaka si Super Marco. And nag-take effect na rin yung additional shields na nakukuha nila dito malaki Ogre plus na Holy Crystal. Nakita ni Chakno si Kyle TZ pero nakita din siya dito ng kupunan ng Falcon. Nandun yung setup, hindi pala nakakancel out yun. Tapos free hit na ang bagyong Benny. Free hit na, low hit na Super Marco. Napilitan siya mag-Wind of Nature. Naipit si Kyle TZ. Ito na yata yung pagbawi talaga ng TNC. Haharap si Chakno. Meron pang shield kaya alam ng Falcon hindi sila basta-basta pwedeng lumapit. Pero ngayon na merong Lord na kinukuha ang TNC, unti-unting lumalapit ang Falcons. Okay, 4v5 ang magiging laban. Ngayon, Sir Igay, kakamitin na rin! Napakasakit ni Bagyong Benny pero mapapatay siya ni Flap TZ. Pero that is okay kasi gold lane para sa gold lane lang naman ang mamamatay. Pero si Flap, lalaban pa rin sila dito. Loyal na si Chakno. Pinabalik lang yung mga bala na binabato ni Few. Red 3, Zyda ang mananalo para dyan sa Lord at sila mismo ang tatakbo. Pero maghahabol pa rin ang Falcons ngayon. Ayaw nila pauwiin. Ako yung mga minions sa may bandang ibaba para dahil sila sila nag-flicker pinasok pa ni Flap! Nag-flicker in pa siya para ma-secure ang kill. Pero hindi pa rin tapos yung laban. Tinatry pa rin ni Trimar kumuha ng kill. Pero nandun yung buhay na babalik kay Ogwen. Inyo na yung Lord. Pero wipeout ang masesecure ng Team Falcons. The Filipino Cannon mula sa Team Falcons outlasting TNC with a countless vengeance. Buhay si Benny buhay si Benny dito. Tinatry niyang depensahan, may final stars pero hindi na enough ang bagyo at hindi mapipigilan ng Falcons sa pagkuha ng Game 1. Napakatinding palitan ang